Welcome sa aking bagong video mga kapatid. Ngayon, pag-uusapan natin, sino nga ba si Kristo? Saan siya nanggaling? Sa video natin ito, pag-uusapan natin ang mga katanungan na ito. May mga nagsasabi na si Kristo daw ay isang propeta. Si Kristo daw ay anak ng tao. Si Kristo daw ay tao. Mababasa natin sa Genesis 1. Ang verse na ito ay, "At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating anyo ayon sa ating wangis, at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, at sa mga dagat, at sa mga ibon, at sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa mga buong lupa, at sa bawat umuusad at nagsisiusad sa ibabaw ng lupa." Diyan mapapatunayan natin sa verse na yan mga kapatid na si Kristo ay hindi tao, kundi nagkatawang tao. Siya din ay sa pasimula pa nandyan na siya, kasama na siya ng Ama. Mababasa natin sa Juan 1, nang pasimula pa siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos, at nagkatawang tao ang berbo, at ang tumahan siya sa gitna natin, na nakita naman ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng buktong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Diyan makikita natin kapatid na si Kristo siya ay nagkatawang tao. So wala na bang ibang nagkatawang tao mga kapatid, kundi si Kristo lamang na ipinako sa krus. Paano nga ba siya isinilang sa mundo? At mababasa natin sa Lucas 1. Sa ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea. Isinugo siya sa isang dalagang berhen na ipinagkasundong mapangasawa ng isang lalaking nagngangalang Jose. Si Jose ay mula sa angkan ni David, at ang pangalan ng dalagang berhen ay Maria. Paglapit ng anghel ay sinabi sa kanya, "Binabati kita, ikaw na kinalulugdan. Ang Panginoon ay kasama mo, kapuri-puri ka sa mga kababaihan." Nang makita ni Maria ang anghel, siya ay naguluhan sa kanyang salita, at pinag-isipan niya kung ano kayang uri na bati ito. Sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos. Narito, ikaw ay nagdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David, kanyang tinuno. Siya ay maghahari sa tahanan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay hindi magwawakas." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano ito mangyayari? Yamang ako ay hindi nakakakilala ng isang lalaki." Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Darating sa iyo ang banal na Espiritu, at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito na iyong ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Narito, ang pinsan mong si Elizabeth ay nagdadalang tao rin ng isang anak na lalaki. Sa kanyang katandaan, ito ngayon ang ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Siya na tinatawag na baog. Ito ay sapagkat sa Diyos na walang anumang bagay na hindi mangyayari." Sinabi ni Maria, "Narito ang aliping babae ng Panginoon. Mangyayari sa akin ngayon sa iyong salita." At iniwan siya ng anghel. Diyan nabasa natin mga kapatid kung paano ibinaba ng Ama ang kanyang anak upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Ang krus ni Kristo ang sagisag ng tagumpay at kaligtasan ng lahat ng tao. Ito ang trono ng anak ng Diyos na naghatid ng kaligtasan sa daigdig. Ito ang simbolo ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan.
sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Mabasa natin sa Colossus 2:9 na si Kristo sa simula pa, likas na sa kanya ang pagka-Diyos kahit siya ay nagkatawang tao. Ibinaba siya ng kanyang Ama mula sa langit upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Mababasa din natin sa Juan 13:3. Si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at siya din ay paparoon. So makikita natin na si Kristo ay galing sa Diyos, na siya din ay paparoon. Ibig sabihin, si Kristo, sa pasimula pa talaga, siya ay existing na, kasama na ng Ama. So mababasa din natin sa 2:6 na siya'y bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So, dyan mababasa natin mga kapatid na si Kristo talaga sa pasimula pa ay isang Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. May mga tao, mga kapatid, na nagpapanggap na sila daw ay kahalili or mga appointment son, mga ganon. May mga tao na inaangkin na sila na daw ay ang kapalit ni Kristo. May mga taong sila sa sinasabi nila sila ay si Kristo. May mga taong ganun. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa kanila. Mababasa natin sa Mateo 24. Maraming lilitaw na mga bulaang propeta at ililigaw ang marami dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Ang pag-ibig ng marami ay nanlalamig, ngunit siya na makapagtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Ang ebanghelyo ng pagkahari ng Diyos ay ipaparangal muna sa buong daigdig upang maging patotoo sa lahat ng bansa. Pagkatapos ay darating na ang wakas. Makikita nga ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinasabi ni Daniel, ang propeta na nakatayo sa banal na dako, siya na bumabasa, unawain niya. Kapag nangyari ang mga bagay na ito, siya na nasa Joda ay tatakas sa mga bundok. Siya na nasa bubungan ay huwag nang bababa upang kumuha ng anuman sa kanyang bahay. Siya na nasa bukid ay huwag nang babalik upang kumuha ng kanyang damit. Ngunit sa aba ng mga nagdadalang tao at doon sa mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, manalangin kayo na sa inyong pagtakas ay huwag mangyari sa taglamig o sa tag-araw ng Sabat. Ito ay sapagkat magkakaroon ng malaking kahirapan na hindi pa mangyayari mula pa sa simula ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at wala nang mangyayaring katulad nito kailanman. Malibang bawasan ang mga araw na iyon, walang taong maililigtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang, babawasan ang mga araw na iyon. Kung ang sino man ay magsabi sa inyo, narito, tingnan mo ang Mesyas, o naroon, huwag mo siyang paniwalaan. Ito ay sapagkat may lilitaw na mga bulaang Mesyas at mga bulaang propeta,
Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kamangha-manghang. So, diyan natin makikita kapatid kung paano lilinlangin ng mga bulaang propeta ang mga tao. Gagawin niya ang lahat upang makalinlang. Mga matatamis na salita, mga pangako na akala mo naman talaga ay totoo, mga kapangyarihan na akala mo'y tunay, mga miraglo, kung ano-ano po mga kapatid ang mapapakita nila sa inyo. Mag-ingat po kayo. Ngayon mga kapatid, hintayin natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo galing sa langit. Siya ang tunay, wala ng iba. Magbasa din po tayo ng Biblia, buksan po natin sa araw-araw, pagnilay-nilayin natin ang salita ng Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, patuloy tayong maghanap sa Panginoon, magsuri, hanapin siya at magpatuloy sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless po sa inyo lahat.